Samantala sa ibang mga balita ay pumanaw ng isa sa mga sundalong unang rumesponde sa sunog sa Fort Bonifacio kung saan ilang pagsabog din ang naganap. May live report sa Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Jiggy. Isa ang sundalong namatay na si Army Corporal Bernabe Mota sa mga unang rumesponde na magsimulang masunog ang headquarters ng Explosives Ordnance Battalion ng Philippine Army. 10:01 ng umaga, Jiggy. Binawian na ng buhay si Mota. Nakatakda sana siyang ilipat ngayon sa burn unit ng East Avenue Medical Center. 3 pang sundalo ang kritikal sa AFP Medical Center habang 4 ang nasa ligtas ng kalagayan sa Army General Hospital. Sa inisyal na ulat, Jiggy, na pinarating kagabi ng commanding officer ng Army Bomb Squad, ang supply room kung saan nakaimbak ang may 20 pounds ng C4 explosives ang sumabog. Ayon sa Philippine Army, kahit gawa sa isang talampakang kapal na konkreto ang pader ng supply room, pinasok pa rin ito ng init lalo nang gumapang na ang apoy mula sa barak sa training area. Bumuo na ng Board of Inquiry ang Army Support Command, ang Inspector General ang mangunguna sa pagsisiyasat. Unang aalamin nito, Jiggy, ang mga pangyayari sa loob ng EOD Battalion Headquarters bago at habang nagsisimula pa ng sunog. Nanindigan ng Philippine Army, hindi sinadyang sunugin ang imbaka na ito ng Army Bomb Squad. Kasama sa mag-iimbestiga ang Arson Division ng Bureau of Fire Protection. Jiggy. At Emil, itong nasawi na sundalo, saan ba siya nakapwesto nung oras na nagkasunog o nagkaroon ng pagsabog dyan sa EOD? Jiggy, ayon sa ating panayam kay Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang tagapagsalita ng Philippine Army, si Bernabe Mota, si Corporal Bernabe Mota ay hindi nakatalaga o hindi naka-assign dito sa Army Bomb Squad. Siya ay kabilang dito sa Headquarters Support Unit ng Philippine Army Armed Forces of the Philippines. Sinasabing rumesponde lamang ang sundalong ito sa area nang mabalitaang nasusulog na yung headquarters, yung battalion headquarters nitong Army Bomb Squad. Tumulong daw ito sa pagkapula ng apoy pero dahil nga medyo sinawimpalad kasama ito sa mga nasabugan nang tuluyan na sumiklab yung napakalaking sunog dito sa supply room ng Army Bomb Squad, Jiggy. At isa nga sa pinaka nababanggit parati ng Bureau of Fire Protection ay yung proseso ng kanilang investigasyon hanggang kahapon ay hindi pa kumpleto yung nakukuha nilang impormasyon mula sa mga taga-Army dahil hindi pa rin nakakapagbigay ng payag. Sa ngayon ba, sa mga oras na ito, meron ng additional info na naibigay yung mga taga-Philippine Army para sa ginagawa investigasyon ng Bureau of Fire Protection? Ayon sa ating pahayag na nakuha mula dito kay Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang spokesperson ng Philippine Army, hindi pa tapos. Wala pa silang pwedeng mailabas na resulta ng pagsisiyasat ng naganap ng pagsabog dito sa headquarters ng Army Bomb Squad. Alas 9 ng umaga tayo dumating dito sa blast site, Jiggy, at nakita natin sa ating pagdating yung mga kagawad ng EOD ng Philippine Army. Ngayong hapon, alas 5, dumating yung mga kagawad naman ng Taguig City Bureau of Fire Protection kasama yung bomb squad naman ng Philippine National Police mula dito sa Southern Police District. Sa mga oras na ito, Jiggy, yung grandstand kung saan humagis at tumilapon yung ilang debris na mula doon sa pagsabog ay meron tayong nakikitang mga kagawad ng Philippine Army yan, mga sundalo. Nag-coculate pa sila ng mga pira-piraso ng mga konkreto shrapnel na maaari pang makuha doon sa ground. Dito mismo sa blast site, meron ng actually na isang araw pang nakalagay itong fire line do not cross, yung yellow line. Pero doon sa loob, Jiggy, ay may nakikita pa rin tayong mga kagawad ng EOD Bomb Squad. Merong isang nagmamando rito, may dalang papeles, may dalang pangsukat at nandoon sila sa tinatawag ang ground zero dito sa supply room at doon sila kumukuha ng karagdagang pang mga ebidensya pero tumanggi ang mga ito na magbigay ng pahayag sa harap ng camera, Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.